Talaga namang mapagmahal sa kapwa, mula po sa kanyang puso, mula sa Diyos, para sa bayan. Narito po ang ating minamahal na senador, para po sa kanyang representative, ang ating matalino at magaling na attorney. Palakpak po natin, Attorney Esralito Torion. A'udzubillahi syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa ating lahat. Una po, aking pasasalamatan ang ating magiting na abogado, Attorney Garing. Salamat po sa pag-imbita po sa amin ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ako po ay si Attorney Esralito Torion. Ako po ang tagapagsalita ni Pastor Apollo Sikibuloy para ipaabot po ang kanyang mensahe sa inyo ngayong gabi. Sino ba si Pastor Apollo Sikibuloy? Si Pastor Apollo Sikibuloy ay galing po sa kahirapan. Siya po ay ipinanganak po doon sa puhunan ng bundok ng Apo, doon po sa Kalinan, Davao City. Siya po ay nakakaintindi kung ano ang kahirapan, kaya po nagsumikap siya. Nag-aral at naging scholar at naging ministro po ng simbahan. Noong 1985, itinayo niya ang Kingdom of Jesus Christ. At ngayon, ang Kingdom of Jesus Christ ay isa sa pinakasikat at pinakamabilis na kongregasyon na relihiyon sa buong mundo. Ang medyo problema lang, kaya siya po ay prinsipyado na tao. Kung siya ay kaibigan mo, napaka-loyal po niya na kaibigan. Kaya nga po, sa kanyang kaloyal, naging kaibigan niya si Presidente Rodrigo Duterte. Sinuportahan niya si Presidente Rodrigo Duterte noong 2016. Siya po ang nagsuporta through SMNI sa mga establishmento po ni Pastor. Kaya po, kami po sa KOJC ang naging picture po, larawan po ng government repression. Kung naalala po ninyo, kami po ang naging pinakaunang maging biktima ng government repression po. Paano po ito ginawa? Pinagbintangan po si Pastor Apollo Sikibuloy ng isang kasalanan na hindi niya ginawa. At nilusob po ang Kingdom of Jesus Christ. Lahat po ng bank deposits po ng kanyang mga affiliated companies ay na-freeze po. Kaya po nahihirapan kami ngayon. Pero maski ganyan po, si Pastor Apollo Sikibuloy ay patuloy na sumusuporta ni Presidente Rodrigo Duterte po hanggang ngayon. Kaya nga po, gusto naming ipaabot sa inyo, sa panahon po ngayon, kinakailangan natin ang mga senador na totoong loyal po kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang ating Vice President Sara Duterte ay kailangan po ng mga bago at magiting na senador para po kung ituloy nila ang impeachment, sila po ang magdidepensa kay Vice President Sara Duterte. Kaya po kinakailangan ang butuhan natin ay PDP straight. Ano yung sinabi ni Senator Bondok? PDP straight, sila pong siyam. At kung pwede, isali na rin natin si Atty. Mata kasi sila po ang magdedepensa kay Vice President Sara Duterte kung siya naman ang itutuluyan na i-impeach po ng Senado. Kaya nga po, nandito ako ngayong gabi sa inyo para po i-answer, para po sagutin yung mga binabatikos po ni Pastor Apollo Sikibuloy. Sabi nila, bakit natin bubutuhan si Pastor Apollo Sikibuloy? Siya po ay ministro, kulto po ang KOJC. Kasalanan ba ng mga miyembro niya kung sila po ay loyal ng kanilang leader? Di ba po hindi? Tulad ng pagmamahal natin kay Presidente Duterte, ganon din po ang pagmamahal nila
kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa panahon po ngayon, kailangan po natin yung mga loyal na mga tao kay Presidente Rodrigo Duterte, kay ang ating bansa is in the precipice of history. Kailangan nating magkaisa, kailangan natin na iboto lahat po ng mga loyal kay Presidente Rodrigo Duterte. At tahasan ko pong sinasabi sa inyo na isa po sa pinaka-loyal sa kanya ay si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ano naman ang gagawin po ni Pastor? Sasabihin nila, anong gagawin niya sa Senado? Ang gagawin po ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay he will be your main warrior against corruption. Tingnan niyo ang KOJC. Walang-wala po yan noon. May resibo po si Pastor. Wala pong bahid na korupsyon si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya kinakailangan natin ng konsensya sa Senado. Kailangan nating iboto si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado. Pwede ba yon, mga kapatid? Gagawin po niya ay i-amenda niya ang Ombudsman Act at magtayo po ng Truth Commission. Itong Truth Commission po ay punduhan para mas marami ng investigador ang Ombudsman para susuruin at alamin kung saan na po napupunta ang mga pera ng bayan. Kasi ngayon, hindi na natin alam kung saan napupunta ang pera ng bayan. Tingnan mo yung PhilHealth na pera natin, nawawala. Tingnan mo yung mga gold natin binibenta, wala na ang pera ngayon. Marami pang example po niyan. Kaya kinakailangan natin ang tao na walang bahid na korupsyon at siya po si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ilagay natin siya sa Senado. More than that, he will likewise move na kailangan yung Whistleblower Protection Act ay ipasa para yun pong mga tao na may alam sa korupsyon ay sila po ay maprotektahan at sila po ay madipensahan para sila ang magsasabi kung saan na ang pera ng bayan. Gusto din ni Pastor naggawin ng death penalty ang graft and corruption kasi grabe na ang cancer ng korupsyon ng ating bansa. Gusto ba natin yan? Na ipabitay natin ang mga kurakot ng ating bansa? Kaya kinakailangan ilagay natin si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi lang yan. Si Pastor galing po sa kahirapan. Kaya gusto niya na ang mga batas na ipasa niya sa Senado ay geared towards livelihood at trabaho. Gusto ni Pastor na i-amenda ang Republic Act 10369. Ano to? Job Start Programs Act of the Philippines. Anong gusto niyang gawain? Gusto niyang i-amenda kasi sa Job Start Philippines Act of 2016, yung mga high school graduate lamang ang pwede maka-avail nito. Pero ang mga walang trabaho po, maski po mga elementary graduate, gusto niya na isali na po dito para mabigyan ng trabaho yung mga walang trabaho po dito sa ating bansa. Paano niya gawain yan? Yung batas ay amendahan, yung mga korporasyon po ay bigyan ng tax breaks, tax credits kung sila ay makabigay ng trabaho sa mga walang trabaho po dito sa Muntinlupa at sa buong bansa, maski na po sa mga kabukiran. Gusto rin niya, kasi siya ay galing sa kahirapan, na ang presyo ng mga gulay, ng mga pagkain ay bababa. Paano po ito gawain? Gagawain po ni Pastor Apollo C. Kibuloy, amendahan niya ang batas na naglilikha ng Department of Agriculture. Gawain niya ito, no, pursuant sa pare-pareho po sa pulisiya ni Attorney J.V. Hinlo. Anong gagawin po niya? Suportahan ang mga magsasaka, bigyan po ng kapital para sila magkasaka, bigyan po ng pansin masyado ang mga magsasaka
para yung kanilang mga produkto ay bibilihin din ng gobyerno, at kung ang gobyerno na ang magbili ng mga produkto, sigurado po bababa po ang presyo ng gulay, bababa po ang presyo ng bigas. Kasi po, tingnan po ninyo ngayon, ano ang promeso ng ating Presidente Marcos noon? Di ba 20 pesos na lang daw ang bigas? Magkano ba ang bigas ngayon? 68 pesos na po, kasi wala pong klarong programa ang gobyerno na ito para palakasin ang ating agrikultura. Let us face the fact that we are an agricultural country. So kung meron tayong klaro na programa sa agrikultura, suportahan ang mga magsasaka, bilihin ang kanilang mga produkto, sigurado po na bababa po ang presyo ng ating mga bilihin. Ganyan po ang gusto ni Pastor Apollo Sigibuloy. Kaya nga po, ang sabi niya sa akin, tanungin mo ang ating mga taong bayan. Kung pipili kayo ng bagong kotse, ng bagong bisikleta, ang gusto ba ninyo ay yung second hand na o brand new? Anong gusto nyo? Kaya nga po ang PDP, meron pong mga brand new magigiting na kandidato. Katulad kanina, merong abogado, gwapo, senior, matalino pa, si Attorney Jimmy Bondok, isali natin siya. Meron din dito, representante ng Visayas, magaling na abogado, matalino pa, Attorney JV Hinlo. Meron ding magaling na abogado, sikat na noon pang panahon ni GMA, hanggang ngayon, matinik at matalino, si Attorney Raul Lambino, isali natin siya. Meron din isang prinsipyado na abogado na dapat din brand new na ilagay natin sa Senado. Sino siya? Si Attorney Vic Rodriguez. Meron din tayong gwapito na may puso para sa mga masa. Batikan na artista pero matalino. Si Mr. Philip Salvador, si Kuya Ipe, isali natin siya. Ang exception lamang niyan ay meron pang pinakamagaling na abogado. Nagsalita kanina, si Congressman Marcoleta, dapat ilagay din siya sa Senado. An exception lamang na kailangan bigyan natin ng suporta ay yung dalawang senador na klaro na po ang kanilang ginawa doon sa Senado. Sino ito? Si Mr. Malasakit Bongo at si Bato de la Rosa. Bakit natin gawain silang exception? Gawain natin silang exception kasi marami na silang nagawa sa ating bansa. Kaya ngayong eleksyon na ito, sisiguraduhin natin na brand new lahat, pati na rin si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, alam ko iba-iba tayo ng relihiyon. Yung iba, scratch out kaagad si Pastor Apollo Sigibuloy kasi iba ang kanyang relihiyon. Ako po ay Muslim. Sa aming sura, may kasabihan, your religion is your religion. My religion is my religion. This is respect of faith. Let us respect their faith. Because in this country, what we need are rational and principled Senate occupants. Ang kailangan natin ngayon ay yung loyal po kay Presidente Rodrigo Duterte at loyal ng bansa, hindi mga kurakot, at yun ay kinatatayuan ng mga kandidato ng PDP laban. Pwede ba natin yan maasahan ngayong eleksyon? Yes! Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Number 53 sa balota, Apollo Apollo Kibuloy. Mula po sa representante